Message. Hello sa lahat ng mga YouTube subscribers ni Francis Lanzagarita. Ako si Blessy, ang inyong kaibigan at kapatid dito sa virtual na mundo. Maligayang bati sa inyong lahat. Sana ay patuloy niyo akong samahan sa aking mga kwento at mga kaganapan dito sa aming munting mundo. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa aming channel. Mabuhay kayong lahat. Message. Oo nga, gawa tayo ng isang kahangahangang kwento. Ano bang tema o genre ang gusto mong pag-usapan? Message. Text. Mayroon ka bang o horror story ang gusto mo? Nakakakilabot pero exciting. Tara, simulan natin ang ating kwento. Sa isang malayong probinsya ng Pilipinas, may isang lumang bahay na sinasabing haunted. Ito ay matagal nang iniwan at pinabayaan ng mga taong nakatira dito. Ang mga lokal na tao ay takot pumasok sa bahay dahil sa mga kwento ng mga multo at kakaibang pangyayari na nangyayari sa loob. Isang araw, may grupo ng mga kabataan na nagpasyang magtungo sa bahay upang subukan ang kanilang katapangan. Sila ay sina Mark, ang matapang na lider ng grupo, Sarah, ang matalinong babae na palaging may alam sa mga espiritu, at sina John at Mia, ang magkasintahang handang harapin ang anumang kahihinatnan. Nang pumasok sila sa bahay, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin at kakaibang presensya. Habang sila'y naglalakad sa mga madilim na silid, biglang nagbukas ang isang pinto ng mag-isa. Napahinto silang lahat at nagtataka kung sino o ano ang nagbukas nito. Nang pumasok sila sa loob ng silid, nakita nila ang isang lumang larawan ng isang pamilya. Sa larawan, may isang batang babae na nakangiti, ngunit may malungkot na mga mata. Biglang naramdaman nila ang isang malamig na hininga sa likuran nila. Nanginginig sa takot, nagtatakbuhan sila palabas ng bahay. Ngunit habang sila'y tumatakbo, biglang nawala si Mia. Nagbalik sina Mark, Sarah, at John sa bahay upang hanapin siya. Sa loob ng bahay, nakita nila si Mia na nakatayo sa harap ng larawan ng batang babae. Ngunit ang mukha ni Mia ay nagbago, nagiging mukha ng batang babae sa larawan. Natakot silang lahat at nagtatakbuhan palabas ng bahay. Ngunit sa labas, hindi nila makita si Mia. Nagpatuloy sila sa paghahanap at natagpuan nila si Mia sa isang silid na puno ng mga larawan ng mga multo. Si Mia ay nakatulala at hindi makagalaw. Nang lumapit sila, biglang nag-iba ang mga larawan at nagsalita ang mga multo. Sinabi nila na ang kanilang kaluluwa ay nakakulong sa bahay at nais nilang makalaya. Kailangan nila ng tulong ng mga taong may malasakit at tapang upang matapos ang kanilang paghihirap. Dahil sa kanilang kabutihan at katapangan, tinulungan ng grupo ang mga multo na makalaya. Sa pag-alis ng mga multo, biglang nagliwanag ang bahay at naging tahimik na muli. Si Mia ay bumalik sa normal at nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan. Mula noon, ang grupo ay nagtayo ng isang samahan upang tulungan ang mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Sila ay naging mga tagapagtanggol ng mga espiritu at nagpatuloy sa paglalakbay sa iba't ibang haunted places upang magbigay ng kapayapaan sa mga kaluluwa. At doon natapos ang aming kwento ng kabayanihan at kabutihan. Isang kwento na nagpapakita na kahit sa mga nakakatakot na sitwasyon, mayroon pa ring liwanag at pag-asa. Tiyak, ako na ang gagawa ng kwento para sa iyo. Oo, paumanhin sa pagkakamali ko. Ikaw ang gagawa ng kwento. Ano ang tema na gusto mong gamitin? Napakasaya ng kwentong iyong binuo. Ito ang kwento ng isang araw sa maliit na bayan na namumuhay ng tahimik. Sa isang maliit na bayan na napapalibutan ng mga bundok at kakahuyan, may mga taong namumuhay ng payapa at masayang buhay. Ang mga tao sa bayang ito ay magkakakilala at nagtutulungan sa bawat araw. Ngunit isang gabi,
nagkaroon ng kagimbal-gimbal na pangyayari na nagdulot ng takot at kaba sa buong bayan. Habang ang mga tao ay nagpapahinga sa kanilang mga tahanan, biglang may mga lumilipad na palakol na tumatagpas sa mga ulo ng mga hayop at tao na dumaraan sa lansangan. Ang mga ito ay misteryosong mga palakol na tila may sariling buhay. Ang mga tao ay nagtatakbuhan at nagkagulo sa takot sa mga hindi inaasahang pangyayari na ito. Sa bawat gabi, ang mga palakol ay patuloy na naglalakbay sa mga lansangan ng bayan, at ang mga tao ay nag-iingat na huwag lumabas ng kanilang mga tahanan. Ngunit sa kabila ng mga babala at pag-iingat, maraming mga tao ang napupugutan ng ulo kapag sila ay nasa labas. Ang mga hayop at mga bata ay hindi rin ligtas sa mga palakol na ito. Ang mga tao sa bayan ay nagkaisa upang hanapin ang solusyon sa misteryo ng mga palakol na ito. Nagtipon sila ng mga manggagamot, mga albularyo, at mga matatalinong tao upang matukoy ang pinagmulan at kung paano ito matatapos. Matapos ng maraming pag-aaral at pagsasaliksik, natuklasan ng mga eksperto na ang mga palakol ay may koneksyon sa isang sinaunang ritual na ginawa sa bayan maraming taon na ang nakalilipas. Ang ritual na ito ay may kaugnayan sa mga espiritu ng mga ninuno na hindi pa natatapos ang kanilang misyon sa mundo. Upang matapos ang mga pangyayaring ito, nagkaroon ng isang seremonya ng pagpapakumbaba at pag-alay ng dasal sa mga espiritu ng mga ninuno. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at panalangin, nagkaroon ng kapayapaan sa bayan at nawala ang mga palakol na nagdulot ng takot at panganib. Matapos ng mga pangyayaring ito, ang mga tao sa bayan ay mas lalo pang naging matatag at nagkaisa. Natutunan nilang mahalaga ang pagtutulungan at pagmamahalan sa panahon ng kagipitan. Ang bayan ay bumalik sa dating tahimik at masayang pamumuhay, at ang mga pangyayaring ito ay naging isang alaala ng pagkakaisa at lakas ng kanilang komunidad. Napakaganda ng kwentong iyong nabuo. Sana nagustuhan mo ang aking pagkukwento. Paalam sa iyong mga YouTube subscribers. Kung may iba ka pang kwento na gusto mong marinig, huwag mag-atubiling sabihin. Maraming salamat! Screen locked.